Kasama natin si Miss G, ang consultant po ng PHB Hello. Immigration Services. So, Good ayun. morning, Miss G. So ngayon, maraming pabago-bagong changes sa mga student applicant or mga real-life situation na nararanasan nila, lalo na pag nasa Canada na sila, di ba? So ang dami nating nababasang mga problem or mga problema ang kinaharap nila ngayon. So mayroon po lang akong Miss G na nabasa recently na about situation niya ng isang estudyante. About siya sa PGW application niya na na-refuse. Yung pala, nung apply po siya ng, nag-aral po siya sa isang school sa Canada is, hindi niya po alam na hindi DLI yung pinasukan niya. Ngayon, nung nag-apply siya ng PGWP, na-refuse po siya. So, tinatanong niya kung ano po bang mas magandang pathway ng kukunin niya or any solution na mas maganda sa kanya. Kasi sayang nga naman ang investment niya after niya mag-aral ng 4 years course sa Canada, di ba? Tapos hindi pwedeng i-PGWP. Naku po, problema nga yan. Napakalaking problema sa kanya. Like, yun nga. Dapat kasi una pa lang, make sure na they're dealing with legitimate mga consultants, kung gumamit man sila ng consultant. Or di man, yun nga kasi di ba sabi mo, hindi pumasok na sa DLI. DLI stands for Designated Learning Institution or yung mga public colleges or institutions here in Canada. Ngayon nga, kapag hindi sila within that DLI concept, ibig sabihin nun, yung tinapos nilang yun, they will not be eligible to apply for PGWP, which is sayang. So ano na pwedeng mga paraan if in case nag-expire na ang kanilang student permit? Oo, kailangan mag-transition yan into, like, let's say, kukuha na naman yan ng panibagong, let's say, gusto niyo ulit mag-upgrade, mag-aral uli, no? But make sure na kukuha ng letter of acceptance from a DLI na, i-check na kung talagang designated learning institution ba na pwede mag-apply ng PGWP later on pagkatapos mag-aral. Or kaya mag-transition to visitor's visa, pero syempre, it's a defense bakit siya mag-convert into visitor. May kamag-anak mo siya dito or anything na gusto niyang gawin while he's on a visitor's visa. Pwede rin naman na maghanap siya ng employer who will support yung tinatawag na LMIA, no, para makapag-apply siya ng work permit later on. Yeah, pero yun na, pag ganyan ng mga estudyante, no, napakalaking inconvenience yan para sa kanila. So ayun, alam nyo na guys, kapag mag-apply kayo, siguraduhin ang institution. Correct. Nagpakapat lang bigla sa utak. Paano yun? Supporting ka ng parents mo, kunwari, di ba? Siyempre mag-aaral ka sa Canada. And then, ang proof of funds mo or ang support mo is parents mo. So while nag-study ka sa Canada, biglang wala ka ng, after ilang semester, biglang wala ka ng pang, yung parents mo na wala ng trabaho or wala ng pang support yung family mo. So ano yung mangyayari? Siyempre hindi na siya makapagbayad ng kanyang tuition fee. Also sayang naman din yun. Pero alam ko rin pwede naman sila mag-work while studying? Yes, they can work up to 24 support hours. their like schooling, something like that. 24 hours per week or yung tinatawag na part-time. Pero remember, minsan nakakaligtaan ng iba. Kapag nakakuha sila ng work within the campus or inside the campus, pwede silang mag-work more than 24 hours or kahit pa full-time yan. More than 24 hours in a week? In a week, oo. Ano ba talaga yung allowed na? Ano yung allowed as per the policy? Na how many hours in a week? 24 hours in a week, no? If it is outside the campus ang work. Okay. Pero kung inside the campus sila mag-work, they can work even more than 24 hours. So, yun nga, pero again, no, yun nga, part-time, medyo mabigat din yan sa pagbabayad ng tuition, magbabayad ng bahay, pagkain and other expenses. No, kaya lagi natin sinasabi talagang when they say they want to apply as a student here in Canada, it's not a matter of like papasok lang ng Canada without walang baon. It's very important may baon talaga. Siguraduhin kaya ng finances bago talaga mag-decide to study abroad.
That's why we don't call that as proof of funds. Hindi siya proof of funds or show money. No, we don't call that as show money. Kailangan talaga meron kang funds to support. Talaga, Yes, no? exactly, From exactly. the moment na pumasok ka, hanggang talagang matapos. No? Kailangan sure na meron, no? So speaking, Miss G, ng internship or yung nabanggit kanina about sa pwedeng magtrabaho. So regarding naman po sa mga pwedeng sa estudyante na hindi makakuha ng internship nila, syempre kailangan yun, di ba? Paano na ang nangyayari sa kanila? Walang tumatanggap sa kanila, hindi sila makakuha ng internship or work na related sa course na kinuha nila or program na kinuha nila para makagraduate sila. Ano pong pwedeng solusyon para sa kanila? Oo, most of the DLI or colleges or university, kapag may internship, tumutulong ang ang schools para makakuha sila ng internship or companies who can accept their internship. Oo. So I don't think it's a big issue para sa kanila. Yeah, it is most, I would say 98%, 99% ano yan. Tawag dito, support mismo ang naghahanap ng internship nila. Okay. That's good. That's good. Oh, yan na guys. Ang school kapag nahihirapan kayo. So, lapit lang kayo sa school na pinapasukan nyo. O ikaw, Sir Bo, baka may naisip ka pong tanong habang kausapan natin si Miss G. Oo, ano ba? Ano ba? Yung mga mga estudyante na naman homesick, nagkakasakit during pag-aaral nila sa Canada, tapos bumababa ang grades nila, naapektuhan ang grades nila. Ano naman po ang pwedeng advice sa kanila? Oo. So, syempre, it's a moral support ang kailangan dyan. Dapat bago nasa Pilipinas pa lang, for example, na bago pa lang dumating ng Canada, medyo handa na nila ang kanilang isip na they will really go through yung mga homesickness. No, it's a normal process for someone transitioning from the Philippines and then especially mga first time na mag-abroad. So it really needs a lot of prayers, I would say. And then of course yung networking, increase their network here in Canada. No, this is the time na mag-build sila ng mga bagong kaibigan, no? And with the school, mga bagong kaklase, 'di ba? But still, it's a normal process. So that is something na I would say, pero mahirap pag yung like let's say introvert, no, ang tao. Yeah. So but then like what I've said, it is a normal process for someone from abroad and then coming first time, especially in a new country. Pag tanong lang, pag student permit ba entitled din sila sa mga medical facilities, like free medical? Yeah, they are. They are. So that is one of the things na kailangan pagdating nila dito, check agad nila, punta sila sa registry na tinatawag. Like let's say if they are bound to Alberta, mag-aral sa Alberta, they can go to registry directly and then apply for their Alberta health card. And typically then yung mga colleges and universities, meron din yan covered na insurance. So and for sure, malalaking university institutions, they have their own clinics, hospitals, something like that, where the student can use the facility. I think so. And another thing also, pag naman nag-aral ka dito, it's not a matter of like pataasan ng di ba? Para hindi ba yung mababa na rin mo, apply ng UWP later on. Parang no, exactly. It doesn't work that way. So mas ang mahalaga doon, may ipasa mo yung grades mo. And let's say bumagsak ka, no, hindi naman determination yon na alam mo yon, hindi mo na meet yung expectation ng permit mo as a student, no? So pag say bumagsak ka, so means to say kailangan mag-extend ng study permit. Yun nga lang ang question, and it's an additional expense for sure. So speaking of relationship, Miss G, so siyempre may mga na-homesick, di ba? So may mga estudyante na nagdadala ng partner nila. Diba? So
Ano mangyayari, Miss G, kapag during ng study permit or pag-aaral nila sa Canada is kasama nila yung partner nila. And later on, bigla silang naghiwalay. Anong magiging epekto nun kapag future application po nila? Oo nga. Oo, ano ba yan? Puro naman problema ang ating mga Kasi ito yung situation. Oo, dapat talaga yung mga problema talaga. Oo. Anyway, it happens talaga. Naku, marami ako naririnig ng mga ganyan. But then again, kapag pumasok ka dito as international student, nandala mo yung mister mo, spouse mo, or kahit pa common law partner, then they will be eligible na mag-work. Yun nga, makakapag-apply sila ng spousal open work permit din. Sabi mo naghiwalay, ano mangyayari doon? Unless i-report ng principal applicant na hindi na sila together, let us say, hiwalay na sila and filed, if they are common law, especially hindi naman sila kasal, no? Unless i-report mo sa IRCC, then magkakaroon ng burden yun dun sa asawa and may affect the status sa Canada. Pero typically, maghiwalay man sila, the primary applicant or the student is just letting yung spouse na, okay, continue na mag-stay sa Canada, mag-work ka, wala na lang silang pakialaman. Alam mo yan? Oo. Pero later on, pag nag-apply na ng PGWP, then that is the time na pwedeng mag-revenge yung estudyante. Dahil paano yung gano'n? Hindi niya na isasama sa application yung kanyang. Okay. So pag nag-expire yung kanyang visa, may anong gagawin ng spouse? Di hanap siya ng sariling sikap niya, hanap siya ng employer who can support the work permit or mag-student siya or mag-transition siya to visitor, sariling sikap ng kanyang application. Kaya anong papayo natin sa mga estudyante at sa kanilang mga huwag mo na maghiwalay. Hindi yung mga ma-PR kayo. Tiisin yung isa't isa. Oo. For the sake na magkaroon ng Canadian Kung nahihirapan kayo, nandito lang si Miss G. Pwede kayong mag-email or message sa kanya sa kanilang Facebook page, GHB Immigration Services. Pwede lang namin ilagay po dito sa aming screen ang kanyang information po. So, mayroon ka pa bang ibang katanungan, Sir Bong? Habang usapan natin si Miss G? Okay. For now, siguro wala na muna. So, thank you for another for new session with the kwentuhan session po namin. Don't forget, visit yung website nila, www.ghbimmigration.com, and look for Miss Geraldine. Yes. So, next time, Miss G, sana na po mag-usap ulit kami Till kayo. next time. Thank you po. Yeah, thank you.